Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan, good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, andito tayo ngayon sa Barangay Rizal. Mayroon tayo ditong nahanap na customer habang ako ay naghahanap at ito yung may-ari si Nanay Lita. Yan. At ito mga kabutingting ay araw ng Lunes ngayon. At wag na natin itong patagalin, wag na natin pahabain yung pasakalye natin. Yan, bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So, umpisahan na natin at ang gusto ni Nanay na unang referin ay yung nasa gitna. Tama ba, Kunay? Ayan. So, kukunin lang natin yon at dadalhin natin dito sa aking pwesto. Yan. At ayusin lang natin yung tripod. Yan. So, ito na yon mga kabutingting. So, na lang natin gagawin ito. Tanggalin muna natin yung kanyang ito. Yan. Tanggalin muna natin yan. Para ma-dismantle natin ito. Or maayos. Aso yata para yatang matigas. Ayan. May gumawa na ba nito, Nay? Wala pa. Wala pa ba? Wala pa daw gumawa nito mga kabutingting. Yan, try natin itong isaksak mga kabutingting. At actually, mayroon ako ditong nakasaksak na panghinang. Ito ay panghinang. So, saksak ko lang to yung power cord. Yan. Madumi. Yan, saksak lang natin. Tapos ito ay naka number 3 na yata. Ayan, naka number 3 na pero wala akong naramdaman na ugong. Switch pa natin sa number 2. Number 1. Patay. So, wala talagang ugong. So, una lang natin gagawin natin nito ay tanggalin muna natin yung pangharap na screen. Tapos ikutin lang natin yung ilisi. Yan, napakalambot. Yan o. At uugain lang natin. Wala siyang uga. Pero ito mga kabutingting, para mabilis, abay gagamit tayo ng digital tester siguro nito. Pero mamaya na. Yan, aalugin muna natin yung kanyang shafting. Yan, wala akong nauga. Pero ito ay napakalambot. Pero ayaw niyang umikot. Yan o. Napakalambot. So, tanggalin na rin natin itong panglikod na screen. Yan. Tapos, tatanggalin natin itong cover sa motor. Ganon din tong switch handle at saka yung knob. Kuha muna ako ng gamit dito. Yan, unahin lang natin itong knob sa pagtanggal. Gamit lang tayo nitong binigay sa akin ng aking subscriber na binigay na pantanggal sa knob. Mas maganda ito gamitin para siguradong yung takip sa gearbox ay hindi nababasag. Minsan kasi ay nababasag yan mga kabutingting. Kaya mas maganda itong gamitin itong binigay sa akin ni Share. Hindi ko nababanggitin yung pangalan dahil ayaw magpabanggit. Ayan. Tapos ito ay hugutin lang natin. Pagpagan muna lang natin ito. Kaso lalong dumumi. Nakaibasahan di anay. Hingi muna ako ng basahan mga kabutingting. At ibababa ko lang din yung aking tripod para kitang kita. So yan, ito yung ating basahan na binigay ni Nanay. So punasan lang natin ito. Ito ay bagong bago pa daw ito mga kabutingting. Sira kaagad. Ayan, sabi ni Nanay ay ilang buwan lang daw. Wala na, sira na. Ayan, pwede na yan. Sunod, tanggalin lang natin itong isang tornilyo na ito. Tapos ganon din itong 4 na tornilyo, tanggalin din natin. Yan, tanggal na. Sunod ay kuha lang ako dito ng flat screw. Sunod, tatanggalin natin itong mga lock na ito para mabaklas natin yung pinaka cover nya.
Putol ka agad. Mas maganda kung putulin na lang natin. Total naman mayroon naman itong lock sa likod. Yan. Napakalambot ayan napakalambot. Mamaya ay tutuluyan na natin yung mga lock sa pagputol mamaya yan. Para ito naman ay mga lock na ito para sa akin wala naman tong silbi dahil meron namang tornilyo sa likod. Para hindi na mahirapan. Anak ng tipaklong. Ayan. Tapos pwede na natin tong hugutin. At kitang kita nyo naman ay sariwang sariwa pa. At halos nga wala pa siyang alikabok. China kasi ito na mga 2 kabuwan. 3 buwan lang daw pala ito mga kabutingting. Sira kaagad. So para mabilis ang gawa lang ito mga kabutingting ay yan, tanggalin lang natin itong isang tornilyo sa kapasitor. Tapos putulin na natin itong linya sa kapasitor para mabilis lang. Yan. At mamaya na natin tester yan, pero natitiyak kong baka okay pa yung kapasitor na yan dahil sabi nga ng may-ari ay 3 buwan pa lang daw ito. Yan, balatan lang natin itong linya sa kapasitor para mabilis. At sunod gagamit tayo ng digital tester para mabilis ang gawa. Malalaman kasi natin kung ito ba ay okay ang motor or hindi. Yan, silik natin ito sa oil. Tapos saka natin ito ititester yung dalawang linya sa kapasitor. Yan, mayroon naman tayong nare-reading. So ibig sabihin okay pa ang motor nito pag mga ganito dahil mayroon pa tayong nare-reading na 987 ohms. So yan. So gagawin lang natin dyan ay babalik lang natin ito dito sa pinutol ko. Ano kaya yon mga kabutingting, pinutol tapos ibabalik lang din pala sa pagdugtong. Buang katinga. Ayan. Tapos putulin. Idudugtong lang natin ulit. Ayan, nadugtong na. So pag mga ganito mga kabutingting, ito yung paborito ko. Yan ang common nga pala nito mga kabutingting ay kulay black. Dahil kaya nasabi kong paborito ko ito dahil yung kanyang wirings ay nandito malapit sa ito, nasa taas. Kaya pwede mo lang yan siyang puputulin dito yung kulay black na yan. Putulin lang natin dahil yan yung common. Tapos hihilahin lang natin yan para humaba. Sunod ay yan, balatan lang natin yung pinutol ko. Tapos steady lang natin. Yan. Tapos itong pinutol ko ay ikakabit natin kung saan natin kung saan baga hahanapin natin yung kanan, yung pag-ikot. Yan, saksak ko lang dito yung power cord. Yan, nakasaksak na. Sunod, switch ko lang ito sa number 1. Ayan, damami. Iwan ko kung anong number yan. Yan, ito ay kiss lang natin dito. At titignan natin kung kung sa baga hahanapin natin naman ngayon yung pakanan ang pag-ikot nito. Katulad nito, bali kiss lang natin. Yan, kung nakikita nyo ay umikot na kaagad at saktong-sakto dito natin itatap. Sunod ay yan, bali ito ay hahabaan ko lang ng konti yung kanyang yan pagbalat. Tapos kabit natin dito. Ayan. Sunod ay hihinangin lang natin yan. At pasensya na mga kabutingting, parang sinipon yata ako maagang-maaga. Ayan, hinangin lang natin. Pero kung wala naman kayong panghinang ay pwede nyo nang lagyan ng electrical tape yan kaagad. Ako naman ay meron kaya nilagyan ko siya ng hinang or hininang ko siya. O yan. Sunod ay lalagyan ko lang ito ng electrical tape.
So ayan na mga kabutingting, nalagyan ko na siya ng electrical tape at pasensya na kung hindi ko na ipinakita. So ngayon ito ay ating babaklasin para malangisan yung kanyang foam dahil kahit bago ito natitiyak ko ang foam nito ay tuyong-tuyo, kaya kailangan natin itong baklasin. Yan, dito mga kabutingting ay bahagya ko itong pinas forward. At kung bago ka nga pala na napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, bali natanggal ko na yung mga tornilyo mga kabutingting. So ito ay ating huhugutin lang. Yan, sunod ay maglalagay tayo ng langis sa foam. Parang tuyo-tuyo nga mga kabutingting, oh. So hindi naman itong dahilan ay. Ang problema nito na ay yung fuse lang. Bali naglagay lang tayo ng langis. Yan, ganoon din dito sa kabila, maglagay din tayo ng langis sa foam. Tapos lagyan na rin natin yung shafting. Tapos ito, yan, lagyan din natin. So ngayon assemble natin pagbalik. Ito kunting tape lang mga kabutingting. Habang ito ay sige, habang ito ay ating i-assemble, yan, kunting tape lang. Pag mga ganitong aluminum mga kabutingting ay dapat, kung fuse ang problema, wag mo nang halughugin dito sa pinaka, yan, dito banda sa pinaka nakatali, nandyan kasi nakalagay yung fuse. Wag mo na tanggalin para mas sigurado na magagawa. Kasi kung ito kasi ay napaka nipis at ang aluminum na rewind ay madaling maputol. Kunting pagkakamali mo lang or galaw, napuputol na. Kaya mas maganda kung igaganito mo na lang. Pero kung gusto mo namang maglagay ng thermal fuse, ito ay lalagyan mo lang ito ng thermal fuse bago mo ikakabit dito sa linya na ito, dito sa capacitor. So ganun lang. Pero ako kasi ay hindi naglalagay ng thermal fuse. At sa mga bagong mapadpad dito sa aking munting channel, baka ako po ay nagpakatotoo lang. Pwede kong itong lagyan ng thermal fuse para mapakita ninyo na ako talaga ay naglalagay ng thermal fuse. Pero sabi ko nga, ako ay nagpakatotoo lang. Hindi talaga ako naglalagay ng thermal fuse. Kaya nasa inyo naman kung inyong gagayahin tong aking pamamaraan. Wala po itong sa pilitan kung ito ay gagayahin nyo or hindi. Basta ako ay nagpakatotoo lang, hindi talaga naglalagay ng thermal fuse. Pabalik-balik ka naman, ting. Ayan. Yan, bali shout out po sa aking mga silent viewers, organic viewers. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat. At sa mga nagko-comment, yan, mega love shout out po sa inyong lahat. Ako po ay hindi po muna mag-shout out ngayon dahil medyo alanganin ako sa pag voice over dahil medyo hapon na. So yan, sunod, tornilyo lang natin itong kapasitor. Yan, fast forward ko lang dito sa pagtornilyo sa kapasitor mga kabutingting. At mega love shout out sa aking lahat ng kaibigan sa YT. Sunod, kung gusto mo naman ay pagka makulangan ka, pag gaganituhin mo yung shafting, hindi siya masyadong malambot, so gagawin mo dyan ay pukpukin mo lang dito. Yan, kahit isang pukpuk o dalawa, pwede na yan. Para nang sa ganon, pag pupukpukin mo ay lalong itong ma-align yung kanyang bushing at hindi mahirapan sa pag-ikot. So yan ay na-assemble na. So sunod lang na gagawin ko ay linisan ko muna yung screen pati yung LCD at kukontinue ko yung video pagka ayan ay nalinisan ko na. So yan mga kabutingting, bali nalinis ko na yung screen. So sinabi ko kanina ay puputulin ko na yung mga lock na ito dahil ito para sa akin ay pwede naman putulin dahil mayroon naman tong tornilyo sa likod. So putulin ko lang para pag naglinis nito yung may-ari hindi mahirapan. Ayan, pwede na yan. So sunod lang natin gagawin ay assemble na natin ito. Balik na natin yung mga cover sa motor.
So dito mga kabutingting, yung pagbalik sa cover sa pangharap sa motor at saka paglagay sa screen ay i-fast forward ko dito mga kabutingting, at nang sa ganon ay umiksi-iksi itong video na ito dahil ito ay napakahaba kung hindi ko talaga ito i-edit. So yan, so ito ay ating iti-testing lang kung ito ba ay mabilis na or mabilis pa. Dahil hindi ko nakikita nyo, hindi ko pa pinalitan ang capacitor. So saksak ko lang dito yung power cord. Yan, kung nakikita nyo, ikot kagad at hanapin muna natin yung number 1. Dahil mabilis eh. Yan, antayin lang natin na mamatay. So yan, namatay na. So ikot ko lang dito sa number 1. Yan, kung nakikita nyo ay ikot kagad at napakabilis pa ito. Ito ay naka number 1 pa lang yan mga kabutingting. Number 2, number 3. At para yatang una yung number 3 nito. Ikot pala nito mga kabutingting. Pagka iikot mo ito papuntang kanan ay una ang number 3. Kaya pala mabilis. Kaya ikot lang natin ito sa number 1. Ito ay mabilis pa. So gagawin lang natin ito ay yan, balik na natin itong takip at hindi ko pa kailangan palitan yung capacitor dahil mabilis pa ito. Yan, ito ay ating ikabit lang. Ano na bang number ito? Yan, naka number 1. Dali lang, bandarin ko muna. Tingnan ko muna kung alin ang patay dito. O yan, saktong-sakto yan, 0. Saan ba yung knob nito? So yan, nagtago pala yung knob mga kabutingting sa yero. Yan, salpak lang natin yan at lagay natin ito dito sa pinaka-stand nya. Yan, iangat lang natin yung itong aking video. Lilinisan ko muna yung stand nya mga kabutingting dahil kung nakikita nyo napakarumi oh. So yan mga kabutingting, bali nalinis ko na pero para namang hindi rin nalinisan mga kabutingting dahil hindi matanggal. So kaya si nanay na raw ang maglinis nyan. So ito yung ating i-testing. Yan. At ikutin ko lang dito sa number 1. Ayan, yan yung number 1 at tatanong natin kay nanay kung mabilis pa ba. Mabilis pa po ba, nay? Yan yung number 1 ay. Yan. Tapos lagay natin yung number 2. Yan, naka number 2 yan. Pabaliktad ito mga kabutingting. Bali sa ibang tawag niyan, sa ibang electric fan pag mga ganito rotary switch. Ang number 1 ito ay paganyan. Ito pabaliktad, paganyan siya, pakaliwa. Ayan o, napakabilis pa. Number 3 ito. Pero gagamitin muna natin yan ay. Number 3 na yan ay. Lagay lang natin sa number 2. Yan. Gamitin muna natin na ha. Yan, para mahangin-hanginan din tayo. So, isusunod natin yung dispan mga kabutingting. So yan, ito yung despan. Sunod, una lang natin gagawin ito ay wala nang tester ito mga kabutingting. Mamaya na tayo mag-tester. Yan, ikutin lang natin ulit yung ilise at mukhang maganit. Tapos steady lang natin ito, papatayin natin then hindi lang para yatang yan, mayroon ako ditong napansin. Yan, saksak natin. Patayin muna natin yung electric fan. Yan, nakapatay naman. Tapos pindutin lang natin sa number 1. Merong ugong, meron akong naramdaman na ugong pero ayaw umikot. Ayun, umikot na siya kaso mabagal. Lagay natin sa number 2. Yun, number 3. So yun, umikot na siya mga kabutingting. Number 3 at napakabagal. At pwede naman nating itanong kay nanay yan kung ayan ay mabagal. Okay na yun, Ha? Okay na?
So, ayaw daw ni nanay ng mabilis. May andar man lagi na siya. Oh, kaso nay bumagal na naman ulit. Ayan oh. Oo, mundang. Oh, yan, tumitigil siya. So, ito mga kabutingting, pag ganitong problema, kung sa number 1 ay hirap siyang umikot, tutulungan pa sa kamay, at pag ilagay mo sa number 3 ay ano siya, ano bang tawag niyan? Kung sa baga bibilis siya mga kabutingting, unti-unting bibilis. Pero yun nga, pwedeng ang problema nito ay pwedeng busing or pwedeng natuyuan lang ng langis. So ang gagawin natin nito ay babaklasin natin. Ang hirap magpaliwanag. Ayan, babaklasin natin ito. Dahil ito ay pwedeng nag-stack up lang. Layo-layo lang natin ng konti yung Tayo ating... nyo, sit dong ina. Yan. Sige nay. So ayan, bali, ayan, tingnan nyo mga kabutingting oh. Halos hindi maikot yung kanyang shafting. So pwede itong natuyuan lang at pwede ring sira ang busing nito. So ito ay ating babaklasin mga kabutingting. Yan, tanggalin lang natin tong tatlong tornilyo. Tanggalin naman natin itong isang tornilyo sa motor, sa cover sa motor. Yan, napakadumi kung nakikita nyo. So yan, pagpagan ko muna ito. Yan, pwede na yan. Sunod, tatanggalin natin yung tornilyo sa swing arm, ganoon din yung tornilyo sa apat na tornilyo sa motor para mabaklas natin ito, at ganoon din yung tornilyo sa kapasitor. Napakatigas mga kabutingting, lahat ng tornilyo tigas. Buti malambot tong isa. Yan, ganun din tong isa. Buti natanggal. So sunod lang na gagawin ko dito ay yan, balit silsilin ko muna yung dalawang tornilyo mga kabutingting na matigas, at hindi ko na ipapakita yan nang sa ganun ay hindi na masyadong humaba yung video natin. So yan mga kabutingting, bali natanggal ko na yung apat na tornilyo. So ngayon ay hugutin lang natin ito dahan-dahan. Yan. At kung nakikita nyo mga kabutingting ay napakaganda pa na yung shafting nya. At wala pa akong nakapa dito na tawag nyan, groove. May snack pa, may pa-snack pa si nanay mga kabutingting. Sana all. So medyo dito sa harap ito medyo medyo gumanit or nag-stack up. Lagyan lang natin ng langis. Yan, at para makita natin yung, tingin ko ay napakaganda pa ng bushing nito dahil napakalinis pa. Pero ito, sige lang nay, kaka-almusal ko lang nay. Kuan man na, may binang kape, magaling na. Yan, tanggalin lang natin itong C-clip na ito. Sunod, lilinisan natin yung shafting. Lilihain natin para yan ay ating mailabas at para makita natin yung bushing kung okay ba. Para makita nyo rin yung shafting kung ito ba ay napakakinis pa, kung sa baga ito ay natuyuan na ng langis mga kabutingting or nag-stack up dahil sa dumi. Ayan. Tapos pwede na natin tong ilabas o itulak natin papunta doon. Yan. Nakikita nyo ay ito ay papalitan ko na yung bushing nito dahil medyo may groove na ng bahagya itong pangharap. Pero kung makikita nyo, ayan medyo umitim siya. Kaya palitan natin ng isang bushing.
sa harap. At pagpagan muna natin ito. Tapos kuha lang ako ng bushing. Ayan, ito yung bushing natin. Marami-rami ito mga kabuting-ting dahil kakabukas ko pa lang ito kahapon. Yan. Tapos gaganyan lang natin ito dito. Pasok lang natin yung clutch screw. Tapos yan, lalabas lang natin yung lock sa bushing. Tapos tanggalin na natin itong bushing. Tapos yan na yung sira. Tapos ito ipapalit natin. Yan, ito ay bago. Tapos lalangisan natin yung foam para mabasa. Tapos balik na natin itong lock. Sunod, ito ay gaganituhin mo lang natin dito. Yan. Natanggal pang kagwang. Yan. Gamit lang tayo ng clutch screw. Tutulak natin pababa. Agay, kang kagwang na sobrahan. Ayan, gamit tayo ng pliers. Pukin natin ng konti. Okay. Yan, okay na yan. Sunod, lalagyan natin naman ng dito ng langis. Yan. Tapos pagpagan lang natin. Sunod naman ay tatanggalin natin tong pinaka pan spacer nya para ayan ay malihan natin yung kanyang shafting or malinisan. Dahil may groove na ito ng konti. Nagay na po, nabasag pa. Basag na. Pero yan naman ay kahit basag ay wala namang problema yan. Lalabas lang natin yung spacer. Tapos kukuha lang ako ng liha. Dilihain natin yung shafting. Yan, ito na yung liha. Susunod lang natin gagawin ito ay yan. Lihain lang natin. Para yatang nabasag Nabasag, naputol yung pinakaano ng tornilyo. Tornilyuhan dun sa takip ng gearbox. So yan, kung nakikita nyo ay napakakinis na. Ayan o. Yan, pwede na yan. Tapos balik lang natin ito. Itong isang spacer, yan ay babawasan na natin yan. Itong isang spacer lang na manipis ang ibabalik natin. Dahil yung bushing sa replacement ay medyo mahaba yon para magkaroon siya ng play, kaya magbabawas tayo. So sunod ay lalagyan lang natin ng langis tong shafting magkabilaan. At kung napansin nyo, hindi na ako nagpalit ng bushing sa likod dahil napakaganda pa naman. Kung pagbabasihan ko yung kung pagbabasihan ko yung shafting dito sa likod, dito tayo maguna. Saka natin isalpak ito. Yan. Tapos lahin lang natin. Ayan, sakto lang ang play nito. So ibig sabihin ay okay na yan. Tapos balik na natin yung mga tornilyo. At yung isang tornilyo nito mga kabuting-ting ay nilagari ko pa sa lagaring bakal. Dahil kung pipilitin ko sa pagsilsil baka masira yung stator. Ayan kung nakikita nyo ay nilagari ko yan. Yan, pasensya na kung hindi ko na ipinakita. Yan, balik lang natin itong tornilyo, higpitan lang natin. Yan. Sunod, balik lang natin itong C-clip. At para yatang tumabingi. Pukin lang natin ito sa martilyo. Ayan. Tapos saka natin ikabit. Gamit lang tayo dyan ng pliers. Ayan. Sunod, yan, tornilyo na natin yung swing arm.
Yan. Oops, tutumba pa. Sunod, balik lang natin itong takip. Itong gear muna na may kasamang pinyon. Yan, tornilyo natin yung kapasitor. Itong kapasitor na to, hindi na to kailangang testerin. Natitiyak ko ayan ay okay pa. Dahil bumibilis pa naman sa number 3. Yan. So yan. Sunod natin gagawin ay lilinisan ko muna yung screen at ganoon din, hindi ko na ipapakita mga kabuting-ting yung paglinis niyan. Continue ko mamaya pag ayan ay i-assemble na dito. So yan mga kabuting-ting, nalinis ko na yung screen. So ito ay ating tutornilyo na yung mga dapat itornilyo. Tulad nitong cover sa pangharap. Cover sa motor na pangharap. Yan. Dahilan nga pala nito mga kabuting-ting kung bakit siya nag-stack up dahil sa sobrang dumi. Kaya kailangan talaga sa ating mga electric pan ay linis. Pagkatapos ng linisan ay lalagyan dito ng langis. Yan. Tapos gaganito-ganitohin mo para yung langis ay pumasok doon sa pinakabusing. Yan, uuga-ugain mo lang. Yan. Okay na yan. Sunod ay yan. Pasok lang natin yung kanyang pan blade. Yan. Tapos tatakpan na natin ito. Ito naman ay siguradong buo pa ang kapasitor nito para sa akin dahil kung kanina nga ay ano siya, umandar siya kaso huminto rin dahil sa nag-stack up. Nako, hindi na pumasok. Saan ba yung butas nito? Yun, pumasok din. Ayan. Kaso napakadumi, hindi ko nasali sa punasan na natin. Ayan. Tapos testing natin, kung nakita nyo ay hindi ko na nga ito tinesting. Diretsuhan na. Yan, saksak ko lang dito yung power cord. Tapos sugutin muna natin yung ito. Tapos yan, pindutin ko dito sa number 1 at tingnan nyo kung ayan ba ay mabilis pa ba ang ikot. Yan. Yan ay number 1 pa mga kabuting-ting at umiikot siya kaagad at mabilis pa dahil kung makikita nyo pa lang or maririnig nyo sa huni pa lang ay talagang mabilis. Yan ay number 1 pa lang. Lagay natin sa number 2. Yan, lalong bumilis. Number 3. So pinaka problema nito mga kabuting-ting ay nag-stack up lang, pero pinalitan ko na rin siya ng isang busing sa pangharap dahil mayroon ng konting groove yung kanyang shafting. So siguro ay sa tatlong electric pan na gagawin natin ay hanggang dito na muna yung video natin. Ito ay gagawan pa natin ng part 2 dahil kung ipagsasama-sama ko ito ay napakahaba na ng video. Kaya yan, bali abangan nyo na lang yung part 2 kung ayun ba ay magawa yung Panasonic. At ayun ay aking ibababa lang dito. Ayan.